super defensive ho guys ng ating Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Paano mo nasabi, Mima? Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan. Drop ko na lang dyan. Nagsalita na ho ang ating VP and DepEd Secretary na si Sara Duterte ukol dito sa naging resulta ng napakakulelat natin dito sa PISA. Nagsalita na siya na tila baga sinisisi pa itong ating mga minamahal at mga bayaning guro. Bago ko basahin yan guys, nakikita nyo tong resulta na to. Yan ang resulta natin sa PISA. Tingnan nyo, rank 75 tayo out of 80 sa mathematics. Sa reading, ganun din. Rank 75 out of 80. At lalong-lalo dito guys sa science, nakaka-shock. Out of 80, pang 78 tayo. Second to the last. Talaga nga namang nakakahiya. No one deserves as a child to be left behind. Lalo na't may kaukulang pondo at budget dyan. Or baka hindi pa sapat ang confidential funds ng DepEd Secretary at kailangan pang dagdagan para lamang ho maging magandang resulta. Ganun ba? Yan guys yung nagiging resulta ng hindi ka naman nakalagay sa ibang trabaho pero tinatrabaho mo ang trabaho ng iba. Katulad dito sa Pistok. Hindi naman yan core mo as a DepEd Secretary pero bakit ka nakikialam? Trabahuin mo ang trabaho mo. Ibang trabaho yung pinapakialaman mo. Tingnan mo yung nagiging resulta. 'Di ba? As a DepEd Secretary, matutuwa ka ba? Ganito yung nakikita mong resulta ng trabaho mo. Well, ang ginawa niya, dinipensahan niya yung sarili niya. Ito yung sabi niya. Uncomfortable truth. Vice President and Education Secretary Sara Duterte acknowledged the uncomfortable truth revealed by the Program for International Student Assessment PISA 2022 results, highlighting the low score of Filipino learners in the mathematics, readings, and science. Duterte emphasizes that the PISA results are not solely indicative of the education system. Hindi daw yan guys sumasalamin at reflection sa ating education system, yung low rank na yan. Talaga nga naman, ano? So, but rather a reflection of our collective efforts. Resulta daw yan guys ng ating ng pagiging effortless natin. Investment, dahil hindi daw tayo nag-i-invest sa pagbabasa, hindi tayo nag-i-invest sa education. So, parang tayo pa yung yung may mali. And our commitment to education and the future we envision for our children. Ay, baka naman yung solution dito, ROTC. Baka yan yung magiging solution ni VP Inday, ROTC na lang palagi. Wala namang masama kung meron hong ROTC. Walang masama dyan kasi it is a practice to the children para meron tayong pagmamahal, patriotic sa ating bansa. Walang masama yan. Okay, dagdag mo yan. Pero yung trabaho mo sana, yung core mo as a DepEd Secretary, gawin mo. Hindi yung nangingialam ka sa ibang trabaho. Imagine guys, kwento ko lang sa inyo. Merong mga students na hindi naman dapat deserves pumasa bilang high school kasi hindi pa nakakabasa sa elementary. Ang ginagawa na lamang ho ng ibang teacher para hindi maging sakit sa ulo nila, pinapasa na lamang ho nila. At hinahayaan nila yung nasa grade level na yung umintindi, yung magturo dyan sa kanila. Pinapasa yung responsibilidad lang ng ibang teacher sa ibang teacher. At guys, meron din ako napansin. Kaya bumababa tayo sa ratings kasi ang ibang teacher na imbis dapat nagtuturo, nakafocus sa mga workloads nila. Hindi na sila nakakapag-focus sa pagtuturo. Kasi nakafocus na lang sila sa mga binibigay na trabaho ng DepEd. Ang dami nilang gawain. May dito, may ginagawa pa dito, gawa dito.
Kahit nasa labas na sila ng school, kahit sabihin natin may bakasyon pa sila, hindi nila nagagampanan yung buhay nila sa kanilang pamilya, hindi din nila nagagampanan yung buhay nila sa kapag may bakasyon kasi puno sila ng work. Kahit out of the na sila, out of the teaching na sila sa eskwelahan, paglabas nila doon sa bahay nila, ang daming mga paperworks. So instead na makapag-focus sila dito sa tinuturuan nila, sa pagtuturo, hindi sila nakaka-focus kasi nga, ang pinag-focusan nila, kasi merong mga deadline pag hindi mo ito na-submit, ito ganyan, di ba? Sana naman bawasan yung mga paperworks ng ating mga teacher. Kasi guys, meron na akong tita na teacher, kapatid ni mama. Ganito yung nangyari guys. Hindi siya nakakapag-focus sa kanyang pagtuturo. Although, madali lang naman kasi grade 6 students yung tinuturuan niya. Pero, nagkukulang ang kanyang pagturo. It is that because mas madami siyang kailangan gawin na mga workloads pagdating sa bahay. And then, yung ibang mga teacher, nagkapasma-pasma na, nagkaroon na ng mga sakit, emotional stress, tapos yung sweldo nila, napakababa. Imagine, tapos, minsan sila po yung nagpo-provide ng naggamit sa schools kasi yung ating government, hindi naman lahat guys pero sa dito, hindi napo-provide yung gusto, yung kailangan ng mga eskwelahan. Diba? Nakakaloka tapos sasabihin dito na, Okta, sabi ng Okta guys, DepEd top performing, most trusted agency. Top performing daw ho ang DepEd at most trusted agency. Yan yung sabi dito sa Okta. Top performing nga ba? Kitang-kita naman sa resulta. Tapos malalaman namin, isisisi sa mga teacher, kung bakit ang bata hindi nakakagets ng ng mga lesson. Paano hindi nila magigets? In the first place, mayroong mga ibang teacher guys na yung kanilang learnings, sabihin na lang natin, yung specified subject nila is science. Pero dito sila nilagay sa math. Mayroong mga ganun Diba? Aminin nyo guys, kami naranasan ko, grade 11 student ako. Yung niya, yung skills niya, yung napag-aralan niya, Filipino, pero nilagay siya sa math. Ano yun? So, paano kami matuturuan ng maayos kung yung specific subject niya, hindi naman related sa binigay nyo sa course niya? Kaloka. Math? Nilagay nyo sa math ang Filipino teacher. Di ang nangyari guys, kaming dalawa, yung teacher at student, parehas kami nag-aaral sa parehas na araw. Kung ano yung nililesson niya, may mga students naman na matatalino, although matalino din naman yung teacher namin na yun, pero hindi yan yung specified na subject niya, nilagay siya sa math, and then ang nangyari sa kanya is, kaming dalawa, parang kami yung nag-aaral. Diba? Sana naman baguhin yung ganong concept, Kaya hindi yung nagkakaroon tayo ng improvement dahil sa mga ganong pangyayari. Bawasan sana yung workloads ng ating mga teacher. Kung ano yung subject na pinag-aralan nila, doon sana sila ilagay. Tama ba ako guys? Kung math sa math, kung sa English, di porket kailangan nyo ng teacher sa math, yung kukunin nyo yung Filipino teacher, tapos ilalagay nyo sa math, hindi pwede yun. Kasi ang mangyayari dito, hindi din sila magkakaintindihan ng mga students. Kung anong kinuhang course niya, specified na subject niya, doon nyo siya ilagay kasi yan yung niya yan yung kinuha niyang course, dyan siya magaling. Dyan mas may improvement. And then, sana, diba, prosigihin. Kapag hindi nakakabasa, wag mo nang ipasa. Kahit maging sakit niyan sa ulo nyo, as long as hindi pa nakakabasa, diba? Huwag nyo munang ipasa. Kasi ang nangyayari dito, ang iba, grade 7 na, high school na, pero hindi pa rin marunong magbasa. Nandun pa din sila sa abakada. Diba? Ikaw naman, as a DepEd secretary, do your works. Hindi yung pakialamera ka sa ibang trabaho. Ano yung magiging solusyon mo dyan? Faixing, Gaoxing, Xishang, Gongchu, Guajia, Chuxi, Jingping, Gongchu, Liuping, Tarshir. Ganyan lang? Ha? May nag-comment dito.
Sabi niya, the PISA result are not merely a reflection of our education system. It is a mirror reflecting my effortless, confidential funds, and mostly lack of my commitment to the education and the future invasion of the children of the Philippines. O, yan ho yung nagiging resulta kung mas nakafocus ka sa confidential funds mo. Basahin natin tong message, guys. Of course, sabi niya dito sa naging resulta ng PISA. Of course, only in the Philippines you would see a public system that allows non-reader students who aren't qualified to be promoted brought to the next grade level. Madaming batang umabot sa high school na hindi mo alam kung paano nakatawid kahit intellectually incompetent sila sa grade level nila. That is true. Yan ho yung napansin ko. The system puts a lot of burden and pressure on the teacher. Tama. Who are underpaid and overworked already to do a lot more work just to pass these students. Kasalanan pa ng mga teacher pagbagsak yung student. Kaya ang system, ipapasa na lang kahit hindi karapat-dapat. Kaya yung mga nagtitake ng test, sa research yan, and sila ang living proof ng sistema, mga mababang comprehension, hindi hasa ng kaalaman sa math at science. Alam nyo guys, if I would compare Japan and Philippines, much better yung Japan, actually. Totoo guys. When it terms sa education, totoo. Kasi, bata pa lang, elementary pa lang, nakafocus sila sa math. Nakafocus din sila, guys, dito sa paggagawa ng mga bagong technology. To the point na yung mga bata, ang nagiging, kumbaga gawain or habits nila is yung gumawa ng mga new system, mag-aral sa math, hindi yung puro TikTok. Diba? Hindi sila ganun, yung puro lang TikTok. Nakafocus sila sa mga new innovation. Hindi katulad dito sa ating mga estudyante sa Pilipinas. TikTok pa more. Diba? Samantalang yung ibang country, meron pa yung pag-ganon-ganon lang ng kamay, oh. Nakikita ko sa mga video. Tapos, 100,000 times, blah, blah, blah. Ganun lang. 3 seconds, alam na yung answer. Kasi nga, pinagpo-focusan nila ang ability ng isang student. Hindi pinapabayaan ang education system ng ibang bansa. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sabi pa dito nang nagbabasa. Sabi pa dito nang sa akin. Pinasa na lang para iwas hassle at pressure mula sa management na paranoid sa performance rating ng school nila. If you want quality education, you must provide equal compensation and support for that. Kaya nga, no student left behind. Mantra DepEd, malaking bullshit. Yan. Mali ang interpretation nila. Takot mambagsak, takot sabihin ng datos, takot mag-focus sa tunay na excellence, puro sakripisyo, puro idealism, ipit ang teacher, double standard ang sistema. Truth, guys. Exactly tumpak. Paano ko nasabi guys? Kasi witness ako mismo. Meron akong classmate. Tapos nag-meeting yung mga magulang. Tapos yung nanay niya nagreklamo. Sabi, teacher, bakit bagsak yung anak ko? Kahit yung grade 79 para sa kanila bagsak na. Yung student ko na yun, walang ibang ginawa kundi mag-cellphone sa classroom, magpaganda. Nung ako yun guys grade 8. Tapos puro lang dito sa nandun pa ako sa Parañaque National High School noon. 79 ang grade niya. Sa Filipino, partida Filipino yon. Make-up siya. Tapos maingay sa klase. Tapos gangsta. Tapos nung nag-meeting, walang kaalam-alam yung parents, tinanong. Kasi sabi niya, ma'am, nag-aaral naman yan ng maayos eh. Kasi lagi nga yan nasa computer shop, nag-research. Kasi during that time, uso yung computer. Way back 2017 or 2018, uuso pa yung computer nun kasi wala pang pandemic, di ba? Yan. Tapos, ang nangyari, sabi naman ng teacher, ma'am, pasensya na, yung anak niyo medyo talagang
hindi ko mabalanse kung ano yung ano niya, tsaka resulta din to ng kanyang ng kanyang quizzes. Kahit tingnan nyo, ma'am, bigla ba namang nagreklamo ang nanay? Kita, yung mag-uusap daw sila. Ang natakot ang teacher kasi, syempre, yan lamang ho yung kanilang pangkabuhayan. Diyan sila nabubuhay. Kasi kung matanggal yung lisensya niya, di ba, sayang naman yung napag-aralan niya. Tapos bago pa lang din naman siya sa pagtuturo. Wala siyang ibang ginawa. Binasa niya. Ginawa niyang 80 kahit hindi naman deserves ng bata. Ipit na ipit yung mga teacher dito, guys. Nakakalungkot. Anyway, kung gusto natin maging maayos ang education natin, sana simulan din ni Vice President. 'Di ba? Gawin niya yung trabaho niya as a VP and DepEd Secretary. And wag niyong i-overworkload ang mga teacher. Kasi hindi nila na nagagampanan yung pagtuturo nila ng maayos. Puno ng stress. Pangatlo, kung ano yung specified na kinuha ng kurso ng teacher na yon, doon nyo sila ilagay. Tama ba ako, guys? 'Di ba? Math ka, ay Filipino ka, ilalagay ka sa math. Oh, anong sense nun? Tapos bigyan din ng kaukulang pondo. Itong mga classroom facilities, kung kailangan ng computer, kung kailangan ng bigyan. Anyway, nakaka-stress. Ay, nako. Yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.